Ang itinuturo natin sa IMD, bakit ba kasi si Sir Efren part-time niya ang IMD, pero kung titignan natin lahat ng post, halos araw-araw, every minute, syempre tingnan nyo naman yung time ng pagpo-post ko ha, huwag nyo akong husgahan kasi binabasa ko naman ang Code of Ethics for Professional Teacher, the teacher and the business, alam ko naman po yung oras, no? At may mga binabasa pa tayo, may mga advisor naman po tayo, and hindi naman bawal yung ginagawa natin. Ang nagiging bawal lang, kung ginagamit mo na ang kapangyarihan mo as a school head, as a supervisor, and higher authority na mag-recruit. Hindi po. Pero ako, ang ginagawa ko, hindi ko ginagamit yan. Ang ginagamit ko lang is kung ano yung tinuturo natin. Turo lang tayo ng turo, post lang tayo ng post, and let the people decide. Okay? So, 4 na strategy we have: building blocks of a strong financial foundation, understanding how money works, money talk strategies of the wealthy, and the X-curve of life, or the X-curve concept. Number 1, building blocks of a strong financial foundation. Ito po yung nandito sa libro natin. Makikita nyo dyan, ang pagbibuild ng isang matatag na financial foundation ay para daw pong pagpapatayo ng bahay. Wala pa naman nagpatayo ng bahay, sabi nga nila, na nagsimula sa bubong, di ba? Magsisimula sa ground up. Diba? So, kailangan, makikita nyo dyan, healthcare, napakatibay, napakalaki, income protection, eliminate debts, emergency fund. Bakit least priority ang investment? Diba? Simple lang po, ipapaliwanag natin. Simulan natin sa investment. Kasi dyan tayo madalas at karamihan sa atin, nag-i-invest ka agad. Pag may pera, may bonus, at anumang blessings, invest ka agad. Yes, while it is true, inuna po ang investment. Alam ko po, marami sa mga kapwa nating guro may mga malaking savings sa bangko, may milyon na yan. Marami na yan property, marami ng mga asset, may sasakyan, and so on and so forth. Now, dahil inuna mo yung mga yan, hindi ko sinasabing mali yung ginawa mo. Tama lang naman yan, pero baka may tama po. Okay? So, inuna na natin ang investment. Okay, sabihin na natin ganyan ang nangyari. Okay? Next, emergency fund. Ano po yung emergency fund? Yung emergency fund po, ang alam lang natin na emergency fund, at least meron tayong mabubunot anytime. Pero karamihan sa atin, walang emergency fund. Diba? Kaya pag may emergency, anong takbuhan? Yung next na po yan. Ang emergency fund po, ito po yung dito sa IMD, tinuturo namin 3 to 6 times of your basic income. Na anytime, nasa ATM lang yan. Wag sa cabinet. Sa ATM na anytime na may emergency, yan ang bubunutin mo, i-withdraw mo. Nasiraan ka ng sasakyan, nabagyo ang bahay, nasiraan ng mga halaman o pananim, kailangan ng emergency fund, may biglaang na ospital, okay? Basta emergency situation na hindi po utang. Kasi ulitin ko po, wala na ngayon ang nagpapautang na walang interest. Kung mayroon kayong kilala, please sabihan nyo po ako, 500,000 to 1 million, uutang po ako. Basta walang interest. Okay? Next po, yes, kaya kami napapautang, sir, kasi emergency, pang tuition fee. Ultimo, pati yung tuition fee ng anak, nagiging sinasabi nila, emergency daw. Hindi emergency fund ang tuition fee ng ating mga anak. You know why? Bakit? Ang emergency, yung hindi mo alam na mangyayari. Pero yung tuition fee po ng inyong anak, alam mo yan eh. 10 years from now, kung elementary yung anak mo, alam mo na yan. Hindi yan emergency. Nakakailanganin mo yan. So, hindi yan emergency. Okay? So, eliminate debts. Kaya sila napapautang. Kaya tayo napapautang. Mayroon tayong tinuturo natin sa IMD, 2 klase ng utang. The good and bad utang. Ano yung good utang? Okay? Ito po, sorry to use. 2 teacher, 1 and 2. Teacher A, Teacher B. Si Teacher A, nag-loan sila ng kanilang tagti 300,000. Okay? Para mas malapit sa katotohanan, huwag naman masyadong sagad. Tagti 300. Si Teacher A, nag-loan ng 300, nag-down siya ng sasakyan, pang private na anytime, papasok, nakakotse, strike anytime, anywhere, magsha-shopping, anytime. No? Safe, hindi rin maulanan, of course, and it's an honor talaga na isa kang teacher, classroom teacher, pero naka 4 wheels ka. Okay? Wala namang masama doon. Yun nga lang, for 5 years mong babayaran yan. So, 5 years plus the insurance ng sasakyan, plus yung expenses araw-araw,
puro labas ang pera po, no? Pero the honor or the pride of being a teacher, classroom teacher, pero naka 4 wheels, it's an honor po talaga. Well, hindi naman po masama yan. Nga lang, for 5 years, suma total, kung ito total mo lahat ng binayaran mo sa sasakyan na yan for 5 years, lahat, pati expenses, pati insurance, hindi po yan bababa ng 800 to 1 million. Tama? Si Teacher B naman, nag-loan din, 300,000. Pinambili niya ng multicab siguro, or malapit sa katotohanan, multicab. Diba? Brand new, o di kaya pampasada, van, pampasada. Pang down lang po yun, pwede, kasya na po yun. Plus yung mga papers. Nagtyaga lang siya sa commute, o di kaya nagmotor. Yung lumang motor pa. For 5 years. Every month, parehas sila ni Teacher A na nadededakan, salary deduction. After 5 years, ngarag o di kaya ay luma na rin po ang sasakyan ni Teacher B dahil pinampasada eh. Pero imagine mo for that 5 years, every day namamasada yung sasakyan. Kahit sabihin mo pang 500 to 1,000 ang neto, araw-araw na ibinabalik sa kanya, out of utang, nagbabayad siya buwan-buwan, kinakaltasan. Pero in 5 years, nakita nyo po kung magkano yung ibinalik sa kanya. May additional siya, income siya araw-araw. So nakita nyo po yung good and bad utang. Okay? So, hindi masama na maghangad, pero sana mabalanse natin. Another example, Teacher A and Teacher B. Si Teacher A nag-loan din, the same amount, 300. Sasakyan pa rin po. O di naman kaya ay, eto siya, hindi ko sinasabing mali na magpaganda ng bahay, pero ang importante, matibay po yan. Si Teacher A nag-loan ng 300,000, pinaayos, pinabongga, alam niyo yung mala kondo ang dating. Kasi yun ang gusto niyang, Si Teacher B naman, yung 300,000 niya, okay naman yung bahay, safe. Ang importante, hindi na kami mababasa at safe kami tuwing may bagyo. Pero instead na pagandahin niya ng pabonggahin yung kanyang bahay, ang ginawa niya ngayon, merong inihanap niya yung 300, yung 200 na natira sa isang, kumbaga, paupahan sa syudad. Ayun. So, for that, si Teacher B, yung kanyang inutang, may bumabalik kasi yung paupahan, may nagbabayad, bumabalik din sa kanya. A portion of it, di ba? Pero yung si Teacher A, yan nga, gumanda ang bahay, uploaded. Boga. So, nakikita niyo po yung kaibahan ng good and bad utang. Again, wala pong masama. Parehas po na maganda yan. Pero, nakanino ang mas magandang utang? Okay ba? Next po is income protection. Nandyan na po. Income protection, yes, napaka-importante po ang life insurance. Marami na akong life insurance, Sir Efren. Ako din, marami po akong life insurance. Pero magkano? 50,000? 100,000, 150, kadalasan sa lending company pa yan. Tama? So, anytime na may mangyari sa atin, wag naman po sana. Pag anytime ba na may mangyari sa atin, may matatanggap. Meron. Pero ang tanong, sapat ba yun? Paano kung nabaldado ka na, hindi ka na makatapagturo? Paano kung namatay ka na? Wala na. Magpe-pension naman. Ang tanong, enough ba yung pension mo? Okay? That is why, ang insurance sa amin po sa IMG, itinuturo namin, hindi kami nagtuturo na nagbebenta ng meron kang ganito 6 to 8 million pagdating mo ng edad 60. Naku po, wag ganun. Iwasan nyo yung mga ganyan na magbabayad ka ng 3,000, 5,000 or above or more buwan-buwan for only 5 years, for only 10 years na sinasabi. Iwasan nyo yan. Malaking pabigat sa bulsa ninyo yan. Pag natutuhan nyo po, naging member kayo ng IMG, matututuhan nyo dito na pwede pala akong magkaroon ng 1 million, 2 million, 5 million na insurance na hindi ko kailangan magbayad ng 3,000, 5,000 buwan-buwan. At tulad ko, 8,000 lang po yung annual ko. Pero, pinag-aaralan natin yan. Huwag kayong bili ng insurance. So, ang insurance na kailangan mo, kung magkano yung kita mo or kita nyong mag-asawa, times 12, times 10. Ang laki naman, Sir Efren. Yes! Kasi, that is to protect your family. Anytime, nabigla tayong kunin ni Lord. Dahil sa aksidente, di ba? Palagay mo, may peace of mind ka ba? Yes, kasi alam mo na may 5 million, 3 million, 5 million kang maiiwan.
Hindi ka naman natamamatay, nagkasakit ka, nabaldado ka na. Alam mo na kahit baldado ka na, hindi ka napabigat sa pamilya mo dahil siguradong-sigurado na yung 3 to 5 million maraming pag-iikutan nun at kaya kang buhayin, hindi ka magiging pabigat. That is to protect your family. And the last one, yung pinaka-ground, healthcare with the short term, the long. Meron naman na kaming PhilHealth, Sir Efren. Tama! Pero ilang taon ka na bang nagbabayad ng PhilHealth? May nagamit mo na ba? Siyempre hindi. Pero mandatory, di ba? Marami kasi sa atin ang hindi nakakaintindi or mali ang pagintindi sa life insurance at saka healthcare. Marami sa atin ang gastos lang yan. Okay? Pero alam niyo po ba na tinuturo namin dito sa IMG at partner ni IMG ang Kaiser Long-Term Healthcare. Ito yung mag-iipon ka ng 7 years na anytime na may mangyari, magkasakit ka, lalo na pag naabot mo na yung 1 year, anytime na kunin ka ni Lord, meron din yung insurance. Anytime na mabaldado ka rin, hindi ka kinuha ni Lord pero nabaldado ka, meron din yung insurance. Or pagdating ng time na manghina ka, matanda ka na, maliban sa DepEd benefits pension mo, may additional kang passive income na magagastos na hindi mo kailangang umasa sa pamilya, sa mga anak mo. And that is by having a long-term healthcare. Again, long-term healthcare, kung kanina yung protection is to protect your family, sa healthcare, to protect yourself. Lalo na kung ikaw ang breadwinner, ikaw ang naghahanap buhay, ikaw ang inaasahan ng pamilya mo. Okay? That is why pinaka-ground. Now, anong explanation? Simple lang po yan. Ang ibig sabihin yan is, yan ang tama. Okay? So, inuna mo kanina ang investment. May milyon ka na. Marami ka na ring sasakyan. Marami ka na ring property na nabili. Pero ang healthcare mo, PhilHealth lang. Do you think enough yan? Madalas naman sa atin, lalo na ngayon, pag nagkasakit ang isang tao, critical na yan. Isang araw, 2 araw mo lang sa ospital, nako, wab ka agad yan. Diba? Isang aksidente lang yan kung wala kang insurance. Anong mangyayari sa naiwan mong investment? Hindi rin financially educated yung pamilya mo. Madalas nangyayari yan, pag-aawayan yung mga yan. Maghahati-hati, pero baka posible pang mag-away-away yung mga yan. That is why, o di naman kaya, hindi ka namatay, pero na-hospital ka ng ilang araw. Baka yung binili mo, nabili mo na sa sasakyan o nabili mo na property ng 1 million dahil na-aksidente ka na. Kailangan mo nang maoperahan in 24 hours. Baka yung 1 million kahit 500, ano yan. Diba? Ganun ang nangyayari. That is why, huwag mong unahin ang investment. Na investment sa money, sa bangko, what? Ang unahin mo, healthcare at insurance. Health insurance and life insurance. Kaya tinuturo po namin yan. Kaya, madalas po nakikita natin, marami sa atin nakakuha ng life insurance. Mali. Yung iba naman, nakabili na fully paid na sa kanilang memorial plans. Ano ba? Ano ba dapat ang inuna nyo? Yung memorial plan? Kanino ba nyo gustong mas unahin na mapunta pag nagkasakit or na-aksidente kayo? Alin bang gusto nyong mauna? Gusto nyo bang pumunta kay St. Paul, St. Luke Hospital muna, or diretso na kay St. Peter? Kayo pong mag-decide. Diba? That is why, unahin mo ang healthcare mo. Diba? Okay, kasi whether we like it or not, dadaan muna tayo dyan. Pero pag hindi na tayo dumiretso na tayo, life insurance ang sasagot. Okay? Yan. Next concept po. So, saan ba tayo? Dito, sa situation number 1, marami sa atin ganito. Maraming investment, marami ding utang. Kaya hindi siya matatag. Kasi isang yanig yan. May isang yanig lang ng lindol yan. Matutumba yan. Kaya ang sundin po natin yung nasa kabila. Okay? So, what is your situation right now? Alam ko po, people fail financially they build a weak foundation. Build a strong financial foundation. Kaya kung gusto mong matatag, nakita nyo na po, DepEd matatag. O, diba? Matatag na pundasyon ng ating financial, ito po ang sundin natin. Yung tinuro po natin sa IMG. Next po is, kaya sabi ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Walang silbi yung mga investment mo kung wala kang strong financial foundation. Ulitin ko po, kaya madalas
Yan ang nangyayari sa atin. Kahit alam nila, ang akala nila, napakalaki naman ng sahod ko. Yes, pero isang aksidente lang yan. Isang sakit lang po yan. No? Kaya, unahin natin ang protection. Okay? Understanding how money works. Napakasimple po nito. Siyempre, hindi magtratrabaho ang pera sa'yo kung wala kang pera. Alin ba ang mauuna? Kailangan magkapera ka para makapag-ipon ka or mag-ipon ka para magkapera ka? Well, kung aliman po dyan ang inyong isasagot na, basta intindihin natin. Ang pera po, hindi po yan nagkakasakit. Ang pera, hindi yan natutulog. Okay? Yung pera, walang holiday yan. Ang pera, hindi yan tatanda. Diba? Kaya nga, pero ang pera, ang ikaw o tayo na naghahanap buhay para kumita ng pera, anytime magkakasakit ka, anytime maaksidente ka, pagdating ng time, magre-retire ka, manghihina ka, hihinto ka, titigil ka sa pagkita ng pera. Kaya kailangan maintindihan mo na kahit yung sinasabi namin na kahit natutulog po kami, ang 20 pesos namin sa IMG, bilang IMG member, yung 20 pesos namin na inilalagay namin every day, every hour, basta, every na yan, naglalagay kami, kahit tulog po kami, kahit pandemic, kahit holiday, kumikita po yon. 12% guaranteed per annum, long term. Long term. Okay? So, dito sa IMD, tinuturo namin yan, understanding how money works. Na kahit konti-konti lang yan. Alright? So, kailangan, we need to know about growing money. Okay? Alam ko po, marami sa atin, may kilala tayo, marami tayong kilala dyan na nagpapautang sa labas. Pero illegal po yan. No? Yan, wala na nga silang tax sa government. Ang mahal-mahal pa kasi 10%, 8% monthly. Grabe. Diba? Not even banks. Banks nag-invest lang yan sa 12%. Tayo ang binibigay sa atin pag nag-loan tayo. Diba? 8%. No? Sila, 8%, 10% monthly. Sa bangko, annual na po yun. So, kailangan maintindihan po ninyo. And concept number 3 is money talk strategies of the wealthy. Meron tayong tinatawag na PM stands for poor mindset, RM stands for rich mindset. Alin ka po or saan ka po dito? Yung poor mindset po nila, pag may pera, bayaran mo na lahat ng gastusin, bill sa kuryente, bill and iba pa. Tapos sasabihin, bayaran ko na rin yung utang ko kay Juan de la Cruz para makautang na ulit ako. Mindset, mali. Bayaran ko yung utang ko, baka sakali hindi na ako makautang dapat. Hindi para makautang. Nagbabayad, hindi ka pa nakakabayad, pinaplano po lang magbayad. Nakaplano ka na naman na uutang. Di ba? Mali yun. Mali yun. Next, sa rich mindset naman, sa kanila, they save muna. And then kung magkano yung matira, yun yung kanilang ibabudget. Ganun po ang mga rich mindset. Next po, consider healthcare and insurance as expense. Nako, friend, bata pa ako, malakas pa ako, kaya ko pang kumita. Hindi ko kailangan ng healthcare, gastos lang yan. At saka, ina-anticipate, parang pinaghahandaan ko na madisgrasya ako, namamatay ako, kaya ako bibili ng insurance. Huwag muna. Parang pinaghahandaan ko na magkakasakit ako. Ayaw ko niyan. Pero sa mga rich mindset, they consider healthcare and insurance as an investment. So, saan ka po dyan? Next is work hard. They work hard for the money. Pero sa mga rich mindset, they let money work. Work hard for the money. Kung pwede nga lang tayong magtrabaho ng 24 hours, magtatrabaho tayo ng 24 hours. Tama? Pero sa mga rich mindset, they let money work for them. Lalo na pagdating ng panahon na hindi na nila kaya. So, the difference between the wealthy and the most people is the way they think and planning their future. Ewan ko kung saan po kayo dyan. Alright? And the last concept po is the X-curve concept. Dito ako laging may hugot kasi sa amin, lalo na kapag nasa radyo po ako, no? Ang X daw dapat kinakalimutan. Pero sa amin, ang X sa IMG, itinuturo namin ito, napakagandang konsepto. The red line is the responsibility line and the blue line is the money line. Bata pa lang tayo, bago pa kayo magkaasawa o nag-asawa, bago pa kayo magkapamilya, meron na tayong mga basic needs, and that is food, shelter, clothing, education, health, utang. Saan natin kukunin yan? Sa ating
active income. Ikaw ay 20 years old and above, ikaw ay bago pa lang mag-50, wala pang 50, below 50 ka pa. Ang goal mo bago ka pa mag-40 or mag-50 dapat pataasin ang blue line which is the money line and pababahin po ang red line. Sir Efren, bakit hindi na lang kasi alisin yung red line? Hindi! Kasi kahit tumanda na tayo, matanda na tayo, lolo at lola na tayo, uubod-ubod na tayo, hindi pa rin tayo excuse, kakain ka pa rin. Shelter, clothing, education, nandyan pa rin. And, utang-free na tayo dapat. Pero madalas, sorry ha, hanggang sa pag-retire, maraming utang. Naka-highlight po dyan ng health. Bakit? Kasi, tignan po ninyo, ang gawin natin, by default, pataasin ang blue line so that by default, pababahin na. Bababa po ang red line. Pero kung hindi nyo napataas ang blue line, do not expect na bababa po ang inyong red line. Bakit? Sa life, makikita nyo sa gitna may if. Ano yung if? If die too soon. Yun nga sabi ko po sa inyo, pag bigla ka bang kinuha ni Lord ngayon, sumasahod ka ng 50 mil, 100,000. Pag may nangyari sa iyo ngayon, bigla kang kinuha ni Lord dahil sa aksidente, may makikclaims ka naman. Kung government employee ka or private, may mga claims ka. The question is, enough ba yan para makasurvive ang maiiwan mo? Nabaldado ka na, enough ba yan para makasurvive ka with your family? Hindi. Tama? Pag nabaldado, hindi ka na makapagtrabaho, wala na yan. Computin na lang yung claims mo kung ilang taon ang sinerbisyo mo. Yun lang po. Pero kung meron kang life insurance, of course, meron kang instant money, may milyon na matatanggap ang family mo. That's the reason why. Okay? What if hindi ka government employee, ordinaryo kang tao, mas lalong kailangan mo ng life insurance kasi wala kang inaasahan na claims. Tama? Kung yung mga katulad nga namin na may inaasahang claims, hindi rin kampante dahil hindi rin enough, mas lalo kung wala kang, hindi ka employed. Next po, if die too soon, if live too long, hindi ka nga namatay, hindi ka rin pero nabuhay ka pa hanggang 65, hanggang 70, hanggang 80 pa, who will take care of you? Kasi madalas sa atin dito tayo sorry po, wag nating sisihin ang ating mga magulang, pero ang nangyayari na lang kapag magulang natin ngayon, dahil hindi sila nakapaghanda, hindi naman naituro sa kanilang ganito, ang financial literacy, anong madalas? Ayun, pati yung pension nila sa senior citizen, umaasa na lang, o dun na lang inaasa, pinambibili ng maintenance. Diba? Yung iba, pinagpapasapasahan na ng mga anak. Diba? Nanay, tay, dun ka muna kay kuya, kay ate. Nahihirapan na po kami. Diba? Yung iba kasi, ganun po marami sa atin. So, baguhin natin. Huwag natin gamitin or sabihin, yung mindset natin na kaya ko nga sila pinag-aral para pagtanda ko, sila naman ang mag-aalaga. Wag pong ganun. Sino? Of course, pagtanda mo, may mag-aalaga sa'yo pag hindi mo na kaya. But what I am pointing out here is, wag naman na yung anak mo, yung apo mo, ang mag-aalaga sa'yo at hindi na siya makapagtrabaho. Pati pamilya niya, hindi na rin, wala na, apektado na. Siyempre, pwedeng silang mag-alaga sa'yo. Pero, what I am pointing out here is at least, kahit alagaan ka na ng isang anak mo, at least, kahit hindi na siya magtrabaho, ikaw na lang ang focus. Meron kang passive income. Maliban sa pension mo, maliban dyan, meron kang additional passive income. Na parang yun na yung, instead na magtrabaho yung anak mo sa labas, ikaw na ang aalagaan. Parang yun na yung pinaka-sahod na niya. So, kasi kung wala kang healthcare, anong mangyayari? Yan, salitan po sila. O di kaya yung iba, hindi na makapagtrabaho ang anak, ultimo pati apo, naapektuhan pati yung pag-aaral kasi instead na para sa edukasyon nila sa kanilang anak o sa apo mo, dahil wala kang healthcare, ayaw naman nilang maghirap ka, hindi nila matiis na napapanood kang naghihirap. Kaya anong nangyayari dahil wala tayong paghahanda, sinasakripisyo ang ating mga apo o anak. Okay? Kaya yun po dapat ang paghandaan natin. And of course, meron naman kaming GSI SF friend. Tanong, sapat ba yan? Meron naman kaming SSSF friend. Tanong, sapat ba yung claims na yan? Meron naman kaming MP2, Pag-ibig friend. Tanong, sapat ba yan? Meron na kaming PhilHealth sa friend, di na kailangan ng healthcare. Tanong, sapat ba yan? Diba? Lahat yan may limitation. That is why, kailangan nating dagdagan.
Di ba? Hindi ka ba nagtataka kung bakit nagbabayad ka ng SSS mo, ang GSIS, so that pagdating ng panahon na mag-retire ka na, may pension ka. Computein po ninyo yung binabayaran ninyo sa SSS at sa GSIS, yung mandatory na kinakaltas sa atin buwan-buwan. I-multiply po ninyo yan kung ilang taon kayo sa serbisyo hanggang mag-age 60 kayo. At computein din po ninyo yung passive na magiging pension po ninyo. Sa palagay ninyo, kung inipon lang ni SSS o ni GSIS yung ibinayad nyo sa kanila, sa palagay ninyo, sapat ba yun? Hindi, di ba? Kasi nga, si SSS mismo and even GSIS, nag-i-invest din yan. Alam nila yan, yung investment. Para kumikita habang kinakaltasan tayo, yung kinakaltas sa atin, ginagamit, pinapaikot din dyan, pinapagulong yan sa mga investment mechanisms so that pagdating ng panahon na mag-retire tayo, malaki ang ibabalik at pati yung pension natin. Yan po. And yan po ang itinuturo namin dito sa IMG. Kaya natin ito ginagawa. Okay? Paano ba yun? Right? So you have to understand solid financial foundation. Alright? And of course, yung tinuturo namin sa IMG, bakit choosing the right healthcare? Uy, nagbebenta si Efren ng healthcare. Yes, healthcare. Kasi meron tayong tatlong klase ng healthcare. We have the long term, we have the short term, the senior, and the long term. Yung short term po yan, yun yung lalo na sa mga nasa private companies. Yan yung binabayaran ng company. Every year po yan. And depende rin po sa status ng monthly income mo, yung kaya ng company mo. And hindi po yan guaranteed. Kasi habang active ka sa company, may healthcare ka. Yung mother policy, nasa company. So anytime na may mangyari sa'yo, pag kinuha ka ni Lord, stop na yung HMO. Nag-resign ka na, natanggal ka, wala ka ng HMO. Yung short or senior care naman, yan po yung, so ibig sabihin pag nag-edad ka ng 60, retired ka na, wala ka ng HMO sa short term. Okay? Yung senior care naman, patulad din siya ng HMO. Pero, na short term. Hanggang 60 plus yan. Pero, mahal po yan. Okay? Kaya pa yan natin. Kaya natin. Siyempre, hindi na. Marami sa atin hindi kaya. Kaya, ang inire-recommenda ng IMG, namin sa IMG, long-term healthcare, HMO. And that is Kaiser long-term healthcare. Okay? Kasi, fix yung amount. Ang maganda dito, 7 years mo lang siyang pag-iipunan. Pero habang nag-iipon ka, protected ka na, may healthcare ka na, may insurance ka na rin, and pagdating ng araw, pag hindi mo nagamit dahil health conscious ka, inalagaan mong health mo, pagdating ng 20 years or kahit more than 20 years pa, hanggat may pera ka sa long-term healthcare mo, may protection ka, may investment ka. That is why yan ang nire-recommend po namin. Okay? Yes, meron na tayong PhilHealth. Yes, meron na tayong short term. Maganda po na dagdagan pa natin ng long term. Kasi yung mga sinabi ko pong short term at saka short term, yung mga yan, PhilHealth na yan, hindi yan guaranteed. Magkano lang naman. Tama? Yes. That is why, dito po sa Pilipinas, actually, marami po sa atin ang namamatay, hindi po dahil sa sakit. Ang tunay na dahilan, marami po sa atin ang mga namamatay dahil wala pong pampagamot. Yan ang isa sa mga masakit na katotohanan. 'Di ba? That is why, ito siya. Short term, hanggang 60 ka lang. Pag 61, wala na yan. Pero pag long term, hanggat may pera ka sa long term healthcare mo, may protection ka po. Okay? Covered ka po. May investment ka po. Okay? Piliin mo. Yes, enjoyin mo yung short term mo and pati yung PhilHealth mo, dagdagan mo. Hanggat malakas ka pa, kaya mo pa, sabayan mo na yung long-term healthcare mo. Okay? So, hindi natin kailangan ng healthcare, mga kapatid, mga kabaro, lalo na sa mga kabaro natin sa DepEd. Di ba? Yung iba, hindi makapag-retire kahit marami ng sakit kasi marami pang loan. Yung iba naman, napipilitang mag-retire dahil sa maintenance na or kailangan ng magpagamot, hindi na kayang magturo. Nakakalungkot na may mga kapwa tayong guro na napipilitan ng mag-retire. Yung iba, umaasa na lang sa mga, yung mga ano natin, mga charity o yung mga ano natin, di ba? Ang dami.
Bakit? Kung sana lahat ng teacher, maintindihan po ninyo kung gaano kahalaga ang Kaiser Long-Term Healthcare na anytime na may mangyari sa'yo, magkasakit ka or pagdating ng time na mag-retire ka, maliban sa pension mo, meron ka pong additional protection and passive income dahil natutuhan mo ang Kaiser Long-Term. Ngayon, hindi natin kailangan ang Kaiser Long-Term, mga kaibigan, mga kabaro, mga kaguro. Basta masisigurado nyo lang, number 1, na hindi tayo magkakasakit. That's a big no. Diba? Anytime, pwede kang magkasakit. Masigurado mo ba na aalagaan tayo ng ating government? Hindi rin. Kung meron mang maibibigay, konti lang financial assistance. Masisigurado mo ba na maalagaan ka ng mga anak mo? Hindi rin. Diba? Kasi magkakaroon ng pamilya, kanya-kanyang buhay yan. Kung meron man, hindi nagkapamilya, pero bakit mo iaasa sa kanya na siya naman ang mag-aalaga sa iyo? Siyempre may sariling buhay din yan. Masigurado mo ba na lahat ng benefits mo ngayon sa DepEd or sa private company kung saan ka ngayon nagtatrabaho ay madadala mo pag-retire mo? Hindi rin. That is why, kung hindi ka sigurado sa lahat ng yan, siguraduhin mo na meron kang long-term healthcare. So if you really love yourself and your family, kailangan mong kumuha ng long-term healthcare. That is the best way to show your love. Okay? Yung pagsasabi natin, I love you anak, salamat, hindi yan enough. Okay? Yung awa na yan, hindi yan pwedeng ipambayad sa ospital pag nagkasakit ka. Hindi mo pwedeng sabihin, please naman po, mahal na mahal ko ang tatay ko, ang nanay ko, gamutin niyo po siya. Hindi. Ang hahanapin sa iyo, health card, o di kaya ay money, deposit para may pang-asikaso sila. Di ba? And makikita niyo dyan, A and B. Saan ba ninyong gustong ma-confine? Siyempre, hanggat maaari, wala. Pero, kung sakali man, ako, mas gusto ko sa A. Di ba? So, yan. Kaya ang inire-recommend na po namin sa IMG, partner ng IMG na company is Kaiser Long Term. Kasi, ayan, meron na kayong short term, meron na kayong magagamit mo na anytime, magagamit mo na rin in the future kung may long term, and may life insurance din yan. And, pag hindi mo nagamit, hindi ka rin na hospital, pagdating ng panahon, yung binayaran o yung inipon mo ng ito yung ipon na hindi natapon. Ito ang kaibahan ng short term at saka PhilHealth sa long term. Yung PhilHealth, limited, and yung binayaran mo kahit ilang taon ka pa sa DepEd, at hindi mo nagamit yan, wala na yun, thank you lang yun. Pero, yung short term naman, pag wala ka na sa trabaho, pag 60 and above ka na, wala na yan. Pero itong long term, kung kailan tumatanda na tayo, mas marami na tayong mga tis sa buhay, the more na mapapakinabangan natin ang Kaiser Long-Term Healthcare. Kaya ikaw na nanonood ngayon, it's up to you to decide. Okay? Next po, kaya ito po, long-term, Kaiser Long-Term Healthcare. Gaano ba garantisado yan, Sir Efren, na hindi yan katulad ng ibang company na biglang nalugi, nawala, or so. Magtanong po kayo sa ating mga judge o sa Court of Appeals, sa RTC, Regional Trial Court, yung mga judge po natin, tanungin nyo po sila kung ano po ang healthcare provider nila. Kaiser po yung mga yan. Mga Senate natin, mga congressman natin, lahat yan, Kaiser. Coast Guard, Philippine Coast Guard, lahat yan. Okay? At ang Kaiser po, guaranteed po yan. International po yan. Kaya nire-recommenda namin yan kasi it's a long term and it's a 3-in-1, parang kape. Meron ka ng healthcare, meron ka na ring life insurance, meron ka na ring investment. So nasagot na yung tatlong kaagad na pundasyon sa ating strong financial foundation. I-manage mo na lang yung utang mo at yung emergency fund mo. O diba? That is why makikita ninyo talaga na paulit-ulit ang kulit-kulit namin sa IMG na i-prioritize natin ang long-term healthcare. Kasi yan ang magsisilbing kakampi mo, kaagapay mo. Imagine, no, kung lahat ng teacher may long-term healthcare, magre-retire yan na may peace of mind. Bakit? Kasi
kahit tumanda na yan, kahit konti na lang ang kanyang maklaim sa DepEd, sa benefits niya, alam niya, hindi siya masyado at hindi siya magiging pabigat dahil, yun na nga po, mayroon siyang long-term healthcare. Alright? Alright! Kung nagustuhan mo po ang video na ito at gusto mo pang matuto pa more about free financial literacy education, gusto mo pang matutuhan at malaman pa more about ginagawa namin sa IMG, paano ito nakakatulong sa bawat Pilipino, paano gawin ang business side na IMG, paano ba mag-invest sa stock market, at iba pa, i-PM mo lang po ako sa ating messenger account, sa ating Facebook account na ito, o di naman kaya i-click mo lang yung mga link sa description ng video na ito, o di naman kayo yung nasa taas, o di kaya sundan ang ating YouTube channel o ng ating Facebook account at manood pa more sa ating YouTube. Alright, marami po kayong mapapanood dyan at matututuhan. At kapag nagustuhan nyo na at nakapag-decide ka na, i-PM mo lang ako, kontakin mo lang ako, then I will guide you, I will assist you kung paano po tayo mag-member sa IMG.